Okay, magandang gabi po mga kababayan. Okay, two things that I'd like to discuss with you today. Una po ay gumawa ho tayo ng liham para kay President Donald Trump. At ang ikalawa ay ang lumalalang crime index dito po sa ating bansa ngayon. Okay, so una, maraming salamat sa lahat na nakinig sa ating live kahapon. So sasagutin ko yung mga tanong doon. Una po, mag-iingat ngayon dahil talaga hong malala ang crime index. Ito po ay base sa aral na ginawa ng Numbreo. Ang crime index sa Pilipinas ay nasa top 50 na po tayo. So pero ang mga urban cities are topping the list. So ito po ay base sa mga perception sa sinasabi ng mga tao. Ang issue kasi dito, sa dami na nakikitang krimen sa Facebook, sa news, sa mga CCTV, syempre tumataas ang takot, tumalaki ang takot ng mga tao. Dahil nga, sa mga barangay, nakikita na naman natin ngayon, yung mga dating nagtatago na, ngayon na lumalabas na naman. Mga dating mga drug pusher, mga user, dati wala na yun, ngayon nandiyan na naman. Na-experience na marami ngayon ang nakawan, barilan, mga karumanduman na krimen, kaya tumataas ang takot ng Pilipino. Pero, ang sagot kasi dito ng mga pulis, bumababa naman daw ang crime rate nila ng 20 to 30%. Kaya sinasabi ng gobyerno na mas mababa daw ang crime index ngayon. Pero ito ay taliwas sa pag-aaral na ginawa ng Numbreo. Isang organization na nag-aaral ng crime index sa buong mundo that has put the Philippines and many urban countries and many of our urban cities in the top 50. So that means kahit sa talaan ng mga pulis, ang PNP, dumadami ang kanilang huli, bumababa ang crime rate, pero sa perception ng mga tao, sa isip ng mga tao, lumalala ang krimen. Bakit po ganon? Una, madalas hindi magtugma ang report ng PNP at saka ang crime index o ang mga nararamdaman ng tao. Dahil una, hindi naman lahat ng krimen nare-report sa pulis. Ang report po ng pulis ay base lamang sa mga actual reports. Marami pong krimen ang nangyayari na hindi na i-report sa police. So yan ho ang isang dahilan bakit meron disparity. Secondly, dahil marami nakikita ang krimen ng tao because of the advent of social media, maraming mga nakukunan na nakawan, patayan, saksakan, gaya nito nakaraan, na nakikita hindi na huhuli ng police. Pangatlo, nakikita po natin all over social media and the media, laganap ang corruption. Ibig sabihin, ang batas hindi nasusunod. Dahil yung mga nagpapatupad ng batas, sila lumalupag sa batas. Kumbaga, wala nang batas ngayon, palakasan na lang. So yan po ang nagiging dahilan kung bakit magkaiba ang crime index sa report ng police. Pareho, so ano ang tama? Sa akin mas tama yung report ng crime index. Dahil hindi naman lahat ng mga krimen na nangyayari ay inire-report sa presinto. Maraming nangyayari na sa mga barangay, sa mga kalsada na hindi naman nire-report sa pulis. So ito po ay kakulangan sa trabaho ng pulis, sa trabaho ng gobyerno. Kahit sabihin ng pulis na mas marami sila nahuhuli ngayon, compared sa nakikita ng tao, mas marami pa rin na hindi nila nakikita. Dahil for example, ang police should be able to know in cooperation with the barangay lahat ng mga nuisances, lahat ng mga criminal elements, mga addict, pusher at krimen at kung saan ito nangyayari. Quite easily, alam dapat nila yan kung gagawin nila ang kanilang trabaho. Alam nila kung sino mga magnanakaw, mga magugulo sa bawat lugar dahil yan po ay trabaho nila. Meron listahan sila niyan dahil nire-report yan ng barangay or kung hindi nire-report ng barangay, dapat kinukuha nila yan sa mga barangay. So yung
kanilang coordination ng mga peace and order councils, ng anti-drug abuse boards, sa mga BADAC, sa mga ADACs, dapat pong paigtingin. Pangalawa, yung mga lugar na sakayan ng mga tao, kung gagawin nila ang kanilang trabaho, dapat nababantayan nila yun. Ibig sabihin, yung mga high traffic areas, kung saan sumasakay ang tao, kung saan marami ang tao, kung saan may mga nangyayaring krimen kadalasan, dapat may police presence doon. Gaya yung makikita natin mga nakawan, saksakan, kung may police doon, hindi ho sana nangyari yun. Dapat nagpapatrol sila. The police should shift from a reactive organization to an active organization. Yun po ang nature. And then they should utilize the barangay. Sabi nung isang police, narinig ko, isang opisyal, kailangan namin ng tulong ng bawat isa. Tama po yun, dahil peace and order is everybody's concern. Subalit ang lead agency dito sa peace and order nating lugar, mga police po yan. Police, mayor at barangay. So kailangan pag-itingin ng kanilang trabaho yung mga, the police has to get out of their desk and start going out in the streets. Kung saan madidilim, paliwanagan, sabihin kay mayor at sa barangay, kung saan marami sumasakay, kung saan maraming estudyante, sa palengke, sa simbahan, again, sa sakayan, sa mga terminal, sa mga palengke, sa mga high traffic areas, dapat po nandun ng police. At ma-utilize yung kanilang mga technology. Madali ko kasing gumawa ng report. Diba? Sanay ang mga opisyal dyan, mga police, mga barangay, o mga opisyal ng gobyerno, madaling gumawa ng report. Pero kahit anong sabihin nyo na maganda ang report ninyo, pag hindi nyo na-satisfy ang damdamin ng tao, kulang pa rin ang trabaho nyo. Hindi nyo pwedeng sisihin ng taong bayan na, hindi, mali naman nararamdaman nyo. Hindi. Tama ang nararamdaman nila dahil maraming silang nakikita. Yung mga nuisances, alam po ninyo yan. Trabaho po ninyo yan. Trabaho ng barangay, trabaho po yan ng pulis. Alamin kung sino mga nuisances doon, kung sino makukulit, sino mga siga-siga at mga addict dyan. At kausapin, puntahan, ipunin, mag-clearing sa mga barangay, paalam doon sa mga suspects na sila ay suspetsya, sila ay patigilin at paalisin. Trabaho po lang, hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano trabaho nyo, dapat alam nyo na yan. Alam na dapat ng mga station commanders yan, alam ng mga prison commanders yan, at siyempre dapat alam po ng mga district directors yan. Alam naman nila yan. Kailangan lang po nilang gawin. Yan po yung diferensya. Maganda ka sa report, pero pangit ka sa actual. So, kahit maganda report mo, okay, good, dumami yung huhulihin, pero mas marami pa kayong dapat hulihin. Yun po ang katotohanan doon. And until you do that, hindi ho matatigil ang krimen at hindi matatigil ang takot ng bayan. Ginagawa ho namin, takot sa puso ng bayan, ginagawa ho namin dati pa yan. Bata pa ho akong konsehal ng Maynila, yan na po ang ginagawa ko na headed Committee on Peace and Order, Fire and Public Safety ng Maynila. Nilinis namin at binantayan at pinanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Maynila. Hindi ho, wala hong magnanakaw, snatcher, kidnapper, drug pusher at drug addict doon na hindi namin alam kung sino at saan nakatira at kung ano ang kanyang mga operations. Yan po ay aming pinatatawag kagad noon at kinakausap. At sinasabihan na kung hindi nila kayang itigil ang kanilang trabaho, umalis po sila sa lugar namin dahil ipaglalagyan sila pag nag-cruise ang aming landas. At yung mga gusto magbagong buhay, tinulungan po namin. Subalit yung mga ayaw na magbagong buhay, binigay ko na po sa mga pulis. Alam na ng pulis ang ginagawin nila dyan para linisin at in-neutralize ang kalaban. Dahil ang objective natin dito ay protektahan po ang mga inosente, ang mga bata at ang mga pamilya na walang kalaban-laban. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho, nag-aaral, sumasakay ng mga motor para mga trabahante, para makapasok ng
trabaho, yan po natin dapat ingatan dahil sila po ang buhay ng ating ekonomiya. This is a lifeblood of our economy right now. Ang Move It, Grab, mga sakay na ganyan, sila po ang nagdadala ng mga tao at mga parcels para tumakbo ang ating ekonomiya. Dapat silang ingatan. So yan po ay trabaho ng pamahalaan. So yan po ang ating paalala sa ating mga kapulisan at sa mga mayor. Palagay ko it's high time na patawag nyo at paandarin nyo maayos at mag-review kayo ng inyong mga peace and order, ng inyong peace and order councils. Patawag nyo po ulit, mga anti-drug abuse council nyo, mag-review kayo at pakuha nyo ang mga listahan ng mga nuisances. At patawag nyo, sabihin nyo, kung hindi sila magtitinod, hindi sila magkabagong buhay, huwag dito sa lugar ninyo. Dahil may paglalagyan sila pagka dito sila sa lugar. Huwag niyo hong payagan na dyan sa lugar ninyo ay kumalat ang mga pusher at adik at magnanakaw. Gobyerno lang po ang sawata dyan. Ngayon, ako po hindi ako naniniwala na criminal activities at criminal elements ay mananatili sa isang lungsod kung hindi papayagan ng pulis at ng mayor. The only reason na nananatili ang mga pusher, addict, magnanakaw, karnamper at krimen o kahit pasugal, mga illegal activities sa isang lugar ay dahil it's either patong yung pulis, patong yung mayor, or hindi ginagawa ng mayor ng pulis ang kanilang trabaho. Dahil pag ayaw ng mayor, hindi ho mananatili yan siya. Unless pinalulusutan siya ng pulis niya, dapat sibakin niya. Dahil the only reason hindi ho pa pwede na hindi kilala ng pulis ang mga kriminal sa lugar. Hindi pa pwede hindi kilala ng barangay, chairman, kagawad, tanod, ang mga addict pusher sa barangay. Kilala nila lahat yan dahil sinusumbong sa kanila lahat yan. So, ibig sabihin, hindi pa pwede na mananatili ang krimen at kriminal sa inyong lugar, sa mga lungsod, na hindi alam or walang pahintulot ng mga pulis at mga mayor. Kung ayaw ng mayor, hindi pa pwede manatili yan sa inyong pong mga lugar. Nananatili lang yan pag pasok ang isa sa kanila o tumatanggap. Yan po ang totoo dyan. Hindi ko nasabing tumatanggap sila lahat, pero that is just the truth. Alam po yan ang lahat ng mga law enforcers. So, sa local government, kung mayor ka, dapat alam mo ang trabaho mo. Yan gawin mo ang trabaho mo. Kung pulis ka, ganun din po. Ako, ang advice ko sa inyo, kung mayor kayo, tapos lulusutan kayo, hindi matapos-tapos ang krimen sa inyong lugar, tanggalin yung pulis nyo, papalitan nyo yung pulis nyo, maglagay kayo ng pulis dyan sa lugar nyo na kayang gawin ng trabaho. Dahil maraming gagawa ng trabaho kung hindi nila kaya. So yan po ang aking unang point na gusto kong i-discuss sa inyo ngayon. We have to in peace and order. I'm sure marami ang nagdi-deal, kaya marami nagdi-deal na naman ng droga ngayon, mapasok sa mga illegal na aktibidades dahil wala na si Digong, feeling ng tao pwede na naman. Tapos ang dami-daming issue na doon sa Malacanang, ang ating Pangulo ay isa rin ay gumagamit din, maraming chismis na ganyan. Ngayon, whether totoo yan or hindi, yan ay pinag-uusapan sa buong bansa, kaya feeling siguro ng mga tao pwede naman kami gumamit. Ngayon, hindi yun ang point. Kung totoo yan or hindi, bawal pa rin ang droga, bawal pa rin ang krimen. So, dapat gawin ng mga pulis ang kanilang trabaho. Problema, pagka hindi magawa ng pulis ang kanyang trabaho, kung natatakot siya na baka naman yung kanyang mga politiko ay sausaw naman sa yun ang malaking problema. Diba? So, yan lang po yan. Dalawa lang po ang pwede nyong kausapin dyan sa issue ng droga, peace and order, criminal activity sa inyong mga bayan. Ang pulis at ang mayor.
Yan lang po yan. Pag ayaw nila yan, pag ayaw ng mayor yan, wala magagawa ang pulis. Okay. Secondly, nais ko pong pag-usapan yung aking liham na ipinadala, paliwanag na konti yung liham na ipinadala ko sa kay President Donald Trump. Bigyan ko ng context, nung March 2025 or April 2025, ako unang gumawa ng sulat para kay President Donald Trump, President Xi Jinping, President Putin, tsaka Prime Minister Benjamin Netanyahu. Noong panahon na dinampot ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, at illegally na pinadala sa Hague na in cooperation with the ICC and the Philippine government, isang pagtataksil na ginawa ng sarili nating gobyerno laban sa dati nating Pangulo. Isinurrender ang ating soberenya sa isang korte na walang jurisdiction sa atin, habang meron naman tayong korte na nakasasaklaw sa mga krimen na kanilang ibinibintang, yung EJK. Okay. Wala akong problema kung gusto nyong kasuhan, litisin at ipakulong ang Pangulong Duterte dahil sa inyong mga ibinibintang. Ang problema ko, yung hindi nyo siya nililitis dito at ibinigay nyo sa isang banyagang bansa, hindi pa nga bansa isang banyagang korte na hindi nga bansa, na wala namang kaalam-alam kung ano nangyari dito at highly dependent sa news. Wala namang ebidensya. Ang lahat ng ebidensya ay naririto. Ang lahat ng reklamo naririto. Doon nyo dadalhin paano kukuha ng ebidensya yon. Ang tamang venue at ang tamang lugar na kanyang paglitisan ay dito sa Pilipinas. Pero hindi nila ginawa. Bakit? Dahil ang totoo niyan, it was not about the EJK. It was not about na hindi nila kayang itry. Dahil kaya nilang itry. Dahil marami ng Pangulo, marami ng Senador ang trinay dito. Pangulong Erap, Pangulong Estrada, Pangulong Arroyo, pati ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kaso niya ay trinay dito. Ang dami ng senador, mga congressman na trinay dito na ipakulong. Natapos ang kaso na ipakulong, nakalaya pa at nakatakbo ulit. Dahil meron tayong working justice system. Kahit mabagal, but it is working. So it is not true na hindi kayang itry dito ang Pangulong Duterte. Kayang itry dito ang Pangulong Duterte. Pero pinaalis nila dahil ang Pangulong Duterte noon ang nangungunang personalidad ng oposisyon. Siya ang nagboboses ng droga, ng korupsyon sa administrasyon, at siya ang nagiging puntahan at gravitating force ng taong bayan laban sa mga kamalian ng administrasyon. That is the reason kung bakit nyo pinadala si Digong sa ICC, dahil niisip nyo na pag wala ng leader, makikwel ninyo ang criticism at critical opposition dito sa Pilipinas. At yan din ang dahilan kung bakit patuloy niyong pinakukulong, kinakasuhan at tinatakot ang mga taong patuloy na lumalaban at nagsasabi ng katotohanan at nag-i-expose. Pinakulong niyo si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, kinasuhan niyo ang mga kasamahan namin na nagkikritiko, nagbubulgar ng katotohanan para patahimikin. Tapos pati si VP Sara, pinai-impeach nyo for corruption. Ang problema, yung mga nag-i-impeach, puro din naman corrupt. Yung 125 million pesos na sinasabi nyong confidential funds, kaya nyo siya pinai-impeach. Nagmumukhang peanuts sa bilyon-bilyong flood control funds na hindi natin nalalaman hanggang ngayon kung saan napunta at sino nagnakaw. In fact, yung mga itinuro na magnanakaw, hindi naman nakakasuhan. Ang ikinukulong ninyo ay yung mga nangunguna sa protesta at nangunguna sa paglabas ng katotohanan. Mga dating sundalo, turned witnesses, mga maliliit na opisyal na ginamit lamang, samantalang yung mga masterminds hindi pa nakakasuhan, hindi nakukulong,
At ngayon sa impeachment, yung mga nakikita nyo na hindi boboto para impeach si Sara, pakukulong nyo din. Tinatakot nyo ng kulungan, gaya na pagtakot nyo, gaya ng ginawa ninyo kay Senator Marcoleta at kay Jingo Estrada. Yan po ang problema dyan. Ngayon, kung sabi nyo, hindi, nangurap siya okay, fine. Kaya nga ini-impeach nyo na, di ba? Nililitis, pinapanood nga namin Kahit hindi interesado ang mga tao, kayo lang ang interesado doon. Pinanonood naman namin Pero ang tanong, nasaan na yung mga bilyon-bilyon ng flood control? Binanggit mismo ang Pangulo. Binanggit ang kanyang pamilya, ang speaker, binanggit lahat. Binanggit nila Zaldico, binanggit ng mga sundalo, binanggit ng meron ng kontraktor, meron ng mga opisyal na nagtuturo kung sino. Asan ang mga kaso nila? Yun ang problema. Si Sara, kinasuhan nyo, pero yung mga korap, nakalaban naman ni Sara, wala naman kinakasuhan. In fact, tinatakot nyo pa yung mga kampi ni Sara sa Senado na ipakukulong, kaya lumilipat. Mga kaibigan ko po yan, pero palagay ko po, ito ang panahon ng paninindigan. Huwag tayo magpatakot sa mga panggigipit ng gobyerno. Malaya tayo. Tayo matakot na kasuhan, ikulong, kahit pa nila ipapatay tayo. Ang importante, hindi nila mapigilan ang paglabas ng katotohanan at hindi nila matuloy ang kanilang masamang balak. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Makulong, gipitin, kung kayo ay ikukulong dahil sa paninindigan. Unang-una hanggang 2028 na lang yan. Pangalawa, at una, ang Diyos ang ating sandigan. Yan po ang totoo dyan. Hindi pa hihintulutan ng Panginoon Diyos na sila sa huli kung makatakas man sila sa batas ngayon dahil sila nasa kapangyarihan, hindi sila makakatakas ng habang buhay. 2028, bago ng administrasyon, haharap na rin po sila sa katarungan. At kung makatakas pa rin sila, hindi sila makatakas sa Diyos. Hindi sila makatakas sa galit ng tao. President Marcos, you still have time. I've been calling you out to lead a national repentance dahil yan lang po ang alam ko sa banal na kasulatan na makakapagsalba sa bayang ito at sa iyong presidency. Ang pangunahan mo ang isang national repentance, ang pagsisisi at pagtutuwid ng daan. Pag hindi niyo po ginawa yan, wala ka ng pag-asa. You will go down in history as one of the most hated and corrupt president and abusive president the Philippines has ever had. 2 years pa. Pero if you do not act correctly dahil ikaw ay presidente, Diyos na ho ang magpaparusa sa inyo. Wala nang mas mataas sa iyo. Ikaw na po yun. And that is also the reason why I decided to write President Donald Trump. No March 2025 or April 2025, I wrote my first letter sa kanilang 4. Sinabi ko doon na huwag nilang payagan ang ICC mag-exercise ng jurisdiction sa isang sovereign state. At huwag nilang payagan na ang pangyayaring ito ay makalampas lang. Dahil kung kanilang papayagan kako yan, ay nagbigay sila ng paraan sa kanilang mga kalaban sa politika na pag wala na sila, gawin din sa kanilang ginawa kay Digong. And the ICC will exercise jurisdiction over them. Yun po ang sinabi ko sa kanila. Dahil lang ang ICC are for countries na wala pong korte. Meron tayong korte. So, April 2025 po yun, and January 26 ay that was given to the embassies and to the White House. Wala, after 1 year, wala naman until this July. Nakita natin, or this year, nakita natin na Pangulong Trump, si President Donald Trump, ay umaksyon at kinondena ang ICC at hinihimok ang buong mundo na labanan at ipasara ang ICC. At he led the war. Inilagay niya si Mike Rubio o si Mark Rubio ata para pangunahan ang laban kontra sa ICC.
Hindi ko sinasabi na dahil sa sulat ko yon, pero walang makakapagkaila na lahat na sinulat ko ay yun ang kanyang ginagawa. So noong January 2026, sinundan ko po ng pangalawang liham, ang aking unang ginawang liham. This time, ginawa ko po ng open letter ang Pangulong Trump. At sinabi at inuulit ko sa kanya na ang soberenya ng isang bansa ay ng lahat ng bansa ay dapat niyang protektahan laban sa ICC dahil nung naalala niyo, pinasok niya ang Venezuela, kinuha niya si Maduro for drugs, for corruption at kaguluhan, dinala niya sa Amerika para litisin. Sinabi ko, ganito rin ang sitwasyon dito sa amin, drugs at korupsyon ay malala na. Pero hindi ko naman kako hinihingi na dukutin mo yung aming Pangulo ngayon. Ang hinihingi ko lang, ibalik mo yung Pangulo namin noon at dito namin siya, hayaan nyo na dito namin siya litisin. At this month, finally, or last month, finally, lumabas si President Donald Trump at nagsabi and came out. At sinabi ko lang, say something, condemn the ICC. Tulungan nyo kami na maibalik ang aming dating Pangulo at dito siya litisin. Why am I doing this for the President? Just for the President? Hindi lang para kay Pangulong Duterte, pero para ho sa soberenya ng ating bansa, para igalang tayo ng mga bansa at para mapanindigan natin na tayo isang sovereign state.